Alam mo ba na ang paraan ng paggising at mga unang ginagawa mo sa umaga ang nagtatakda ng takbo ng buong araw mo? Kung kalat ang simula, kalat din ang magiging isip at gawain. Pero kung malinaw at maayos ang umaga, mas matalas ang focus at mas produktibo ka. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 morning habits na makakatulong para linawin ang isip at palakasin ang konsentrasyon. Number 1. Gumising ka ng maaga. Kapag sinabi nating gumising ka ng maaga, hindi lang ito tungkol sa oras sa relo. Ang tunay na halaga nito ay nasa pagkakataon na mabigyan mo ang sarili mo ng tahimik at maluwag na simula ng araw. Isipin mo ito, kung lagi kang gigising na parang hinahabol ng oras, mabilis na ligo, mabilisan ng kape, tapos nagmamadali sa trabaho o eskwela, paano ka makakapag-focus? Bago pa man magsimula ang araw mo, ubos na agad ang energy mo sa pagmamadali at stress. Pero kung mas maaga kang bumangon, may pagkakataon kang huminga muna. Magmuni-muni at maghanda, hindi lang sa katawan, kundi lalo na sa isip. Ang umaga ay parang malinis na papel. Wala pang sulat, wala pang dumi. Kung gagamitin mo ito para sa tahimik na pag-iisip, mas malinaw ang direksyon na mabubuo mo para sa buong araw. Sa maagang paggising, nararanasan mo rin ang mga bagay na hindi napapansin ng mga taong laging huli. Ang malamig na simoy ng hangin, ang katahimikan bago magsimula ang ingay ng mundo, at ang ginhawang dulot ng pakiramdam na hindi ka nagmamadali. Halimbawa, may estudyante na gigising ng alas 9 para sa klase ng alas 10. Laging naguguluhan, laging nagkakandarapa. Pero kung gigising siya ng alas 6, magkakaroon siya ng oras na mag-review, mag-breakfast ng maayos, at mag-isip ng hindi naguguluhan. Ang resulta, mas malinaw ang utak sa klase, mas nakakapag-isip ng mabilis, at hindi na kailangang maghabol. Ganoon din sa trabaho. Ang mga taong laging nagmamadali ay parang computer na sabay-sabay nagbubukas ng napakaraming apps, naglalag. Pero ang taong gumigising ng maaga ay parang computer na nagre-restart muna, malinis, mabilis, at handang gumana. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong gumising ng sobrang aga na parang 4 AM kung hindi ka sanay. Ang mahalaga ay mas maaga kaysa nakasanayan mo. Kung dati alas 8 ka nagigising, subukan mong gawing alas 7:30, tapos unti-unting babaan. Dahil ang disiplina sa pagising ay hindi isang malaking hakbang, unti-unti itong naitatag hanggang maging natural. Number 2. Iwasan ang cellphone pagkagising. Aminin mo, karaniwan sa atin, pagkadilat pa lang ng mata, cellphone agad ang unang hinahanap. Scroll agad sa social media, check ng notifications, tingin sa mga chat, at minsan, bago mo pa namalayan, kalahating oras na palang naubos mo, pero wala ka pang nagagawa para sa sarili mo. Pero bakit ito delikado? Kasi ang utak mo pagkagising ay nasa pinakabukas at sensitibong estado. Para siyang sponge, kahit anong unang ihain mo, sisip-sipin niya agad. Kapag cellphone agad ang nakita mo, social media feeds, balita ng kung sino-sino, at notifications na minsan puno ng stress, yun ang unang laman ng isip mo. Halimbawa, pagkagising mo, may nabasa kang negatibong komento o bad news. Kahit hindi ka pa kumakain ng almusal, puno na ng bigat ang utak mo. Nawawala ang linaw at imbis na mag-focus sa sarili mong araw, inuuna mong buhatin ang problema ng ibang tao. Isipin mo naman ito. Kung may meeting ka sa umaga, papayag ka ba na bago ka pa makapaghanda, may 10 tao agad na sabay-sabay na sumisigaw ng utos sa'yo? Siyempre hindi, kasi malilito ka. Pero yun mismo ang ginagawa ng cellphone kapag inuna mo sa pagkagising. Sabay-sabay nitong binobomba ang utak mo ng impormasyon kahit hindi pa ito handa. Kapag iniwasan mong buksan agad ang cellphone, binibigyan mo ang sarili mong utak ng pagkakataon na magsimula ng araw na may linaw at direksyon. Parang naglalakad ka muna sa isang tahimik na daan bago ka sumabak sa matinding traffic. Ang resulta, mas kalmado ka, mas malinaw mag-isip, at mas kaya mong ituon ang focus mo sa mga bagay na tunay na mahalaga. Paano ito gawin ng praktikal? Ilagay mo ang cellphone mo ng medyo malayo sa kama para hindi agad makuha. Gumamit ka ng alarm clock kung kaya para hindi mo idahilan ang cellphone. Gumawa ka ng 20 to 30 minutes phone-free zone tuwing umaga. Sa panahong yun, unahin mong uminom ng tubig, magdasal, mag-exercise o magsulat sa journal.
Sa umpisa, mahirap kasi nakasanayan na natin. Pero kapag naging disiplina na ito, mapapansin mong iba ang ginhawa. Hindi na ikaw ang hinahabol ng mundo pagkagising mo. Ikaw ang nagtatakda ng simula ng iyong araw. Number 3, magpasalamat ka o gratitude practice. Kung titignan mo, parang simple lang ang salitang salamat. Pero ang totoo, isa ito sa pinakamakapangyarihang bagay na pwedeng magbago ng takbo ng isip mo tuwing umaga. Madalas kasi pagkagising natin, ang unang pumapasok sa isip ay mga problema. Babayarin, gawain, traffic o mga bagay na hindi natin natapos kahapon. At kapag yun ang una mong iniisip, para bang bigat agad ang laman ng dibdib mo. Pero kapag natutunan mong magsimula ng araw sa pamamagitan ng pasasalamat, para kang naglalagay ng ilaw sa isang madilim na kwarto. Isipin mo ito, may 2 tao na sabay nagising. Yung una, pagkadilat pa lang, ang nasa isip niya, nako, Lunes na naman, ang daming trabaho, nakakapagod. Yung pangalawa, bago pa siya bumangon, sinabi niya sa sarili niya, salamat at may trabaho ako na pwedeng pasukan. Salamat at gumising pa ako ngayong umaga. Salamat at may pamilya akong kasama sa bahay. Parehong araw, parehong sitwasyon, pero magkaibang lente ang gamit. Sino sa tingin mo ang mas magiging kalmado, mas makakapag-focus at mas handa sa mga hamon ng buhay? Siyempre, yung marunong magpasalamat. Ang pasasalamat ay hindi nangangahulugang wala ka ng problema. Ang ibig sabihin nito, pinipili mong makita muna ang maganda bago ang pangit. At dahil doon, lumiliwanag ang isipan mo. Kapag malinaw ang isip, mas kaya mong magdesisyon ng tama at mas tumatalas ang focus mo. Pwede itong gawin sa simpleng paraan. Bago ka bumangon, isipin mo ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Pwede ring isulat mo ito sa notebook mo o sa journal. Halimbawa, salamat at malusog pa ako. Salamat at may pagkain sa mesa. Salamat sa mga taong sumusuporta sa akin. Kung may oras, pwede mong ipanalangin ang mga bagay na ito bilang pagkilala na hindi lahat ng ginhawa ay dahil lang sa sarili mo. Ang epekto nito, imbis na magising ka na puno ng reklamo, nagigising kang puno ng pag-asa. At kapag pag-asa ang dala mo sa buong araw, mas kaya mong mag-focus at harapin ang trabaho, relasyon at mga desisyon ng mas malinaw at mas magaan ang loob. Isipin mo kung araw-araw isinisimulan mong ipaalala sa sarili ang mga bagay na tama, maganda at mahalaga, para kang nagsusuot ng salamin na naglalagay ng tamang kulay sa lahat ng makikita mo. Hindi ibig sabihin na mawawala ang problema, pero mas matalas ang isip mo para hanapan ito ng solusyon. Number 4. Meditasyon ng 5 minuto hanggang 10 minuto. Kapag naririnig mo ang salitang meditation, baka naiisip mo agad na kailangan ng espesyal na lugar, kandila o matagal na oras ng pag-upo na parang monk sa bundok. Pero ang totoo, kahit 5 minuto lang ng tahimik na paghinga at pag-focus sa umaga, kaya nitong baguhin ang takbo ng buong araw mo. Isipin mo ang utak mo bilang isang mesa. Sa buong araw, ang dami mong inilalagay doon. Trabaho, bayarin, problema, notifications, social media, usapan sa pamilya, hanggang sa mapuno na ito ng kalat. At kapag magulo ang mesa, mahirap magtrabaho, di ba? Ganon din ang utak. Kapag puro kalat, mahirap mag-focus. Dito pumapasok ang meditasyon. Kapag umupo ka lang ng tahimik, huminga ka ng malalim at pinayagan ang isip mo na magpahinga ng ilang minuto para mong nililinis ang mesa. Hindi ibig sabihin na mawawala lahat ng problema, pero nagiging malinaw kung ano ang uunahin mo. Halimbawa, gising ka na at naisip mong sabay-sabay, may meeting ako, may project na kailangang tapusin, may bayarin pa akong hindi nababayaran. Kung hindi mo ito pipigilan, buong araw kang takot at naguguluhan. Pero kung huminto ka muna, umikit at nakinig sa sarili mong paghinga, unti-unting bumabagal ang takbo ng isip mo. Pagkatapos ng 5 minuto hanggang 10 minuto, mas kalmado ka na at mas nakikita mo kung alin ang dapat mong unahin. Maraming tao nagsasabi, wala akong oras para mag-meditate. Pero ang totoo, wala ka ring oras para laging magulo ang isip mo. Dahil ang 5 minutong meditasyon ay parang pag-charge ng cellphone. Hindi mo kayang gamitin ang phone mo buong araw kung hindi mo ito charge. Ganon din ang utak. Kailangan din itong mag-recharge para maging malinaw at matalas. Paano ito gawin? Simple lang.
Umupo ka sa tahimik na lugar. Pumikit ka at mag-focus lang sa paghinga mo. Kapag pumasok ang mga kung ano-anong iniisip, huwag mong piliting mawala. Hayaan mo lang silang lumabas at bumalik ka sa paghinga. 5 minuto lang sa umpisa. Kung kaya mo, gawin mo itong 10 minuto. Ang magandang epekto, mas bumababa ang stress hormones mo. Mas nagiging malinaw ang pag-iisip. Mas nakukontrol mo ang emosyon mo. Isipin mo, sa loob lang ng ilang minuto, binibigyan mo ang sarili mong utak ng reset button. Kaya imbis na magulo at magmadali, sisimulan mo ang araw na kalmado, malinaw at handang mag-focus sa mga totoong mahalaga. Number 5. Itakda ang 3 mahalagang gawain ng araw. Minsan ba naramdaman mong buong araw kang abala, pero pagdating ng gabi, parang wala ka namang natapos na mahalaga? Para kang tumakbo ng tumakbo, pero paikot-ikot lang at walang malinaw na direksyon. Noon, buong araw. Kung anong ipapasok mo, yun din ang lalabas. Kung ingay at negativity, buong araw kang mabigat ang loob. Kaya magandang habit ang pakikinig sa music o podcast na nagbibigay inspirasyon. Isipin mo, habang nag-aalmusal ka o naglalakad papunta sa trabaho, sa halip na mag-scroll ng kung ano-anong walang saysay, may boses na nagbibigay sa'yo ng kaalaman, kwento ng tagumpay o musikang nagpapagaan ng loob mo. Ang simpleng choice na yon ay nakaka-rewire ng utak. Halimbawa, kung gusto mong maging mas kalmado at focused, pwede kang makinig ng instrumental o soft music. Kung gusto mo namang ma-energize, pumili ka ng upbeat songs na nagbibigay saya. At kung gusto mo ng bagong insights, makinig ka ng short podcast episodes tungkol sa productivity, personal growth, o kwento ng mga taong nagtagumpay sa kabila ng pagsubok. Para itong mental vitamins, hindi mo agad ramdam ang epekto, pero pag ginawa mong habit, mapapansin mong mas positibo, mas motivated, at mas malinaw ang isip mo. Isipin mo na lang, 2 tao magkasabay na nag-commute. Una, buong biyahe puro reklamo ng radyo ang pinakinggan niya. Traffic, problema, korupsyon. Pagdating sa opisina, bigat agad ng pakiramdam. Ikalawa, nakinig sa podcast tungkol sa mindset at growth. Pagdating sa trabaho, may bago siyang natutunan at mas handa siyang humarap sa hamon. Parehong oras ang ginugol, pero magkaibang kalidad ng araw ang kinalabasan. At tandaan, hindi kailangang mahaba. Kahit 10 minuto o 15 minutong pakikinig habang nag-aayos ng gamit o naglalakad papunta sa opisina, sapat na para maset ang utak mo sa tamang direksyon. Ang mahalaga, intentional ka sa pipiliin mong pakinggan. Number 7. Visualization ng iyong araw. Bago ka ba sumabak sa kahit anong gawain, hindi ba mas madali kung may malinaw kang larawan kung ano ang gusto mong mangyari? Ganito ang kapangyarihan ng visualization. Isipin mo ito, kapag aalis ka ng bahay, dala mo ang mapa o naka-on ang GPS. Kahit hindi mo kabisado ang lugar, may gabay ka kung saan ka liliko at anong direksyon ang dapat mong tahakin. Pero kung basta ka lang aalis ng walang malinaw na direksyon, malamang maliligaw ka o mapapadpad kung saan-saan. Ganito rin ang araw mo. Kung wala kang malinaw na larawan ng gusto mong mangyari, madaling lamunin ng distractions at stress ang isip mo. Kaya mahalagang habit ang visualization ng iyong araw. Bago ka pa bumangon o habang umiinom ng kape, subukan mong pumikit at isipin, ano ang magiging takbo ng araw ko? Paano ko haharapin ang mga gawain at tao na makakasalamuha ko? Halimbawa, may meeting ka ba ngayong araw? Isipin mo ang sarili mong kalmado ka, malinaw magsalita at confident na nagpe-present. May project ka bang tinatapos? I-visualize mo ang sarili mong nakaupo, nakafocus at tuloy-tuloy na nagtatrabaho hanggang matapos mo ito. Kahit simpleng gawain tulad ng pag-commute o pakikipag-usap sa pamilya, isipin mong nagagawa mo ito ng may pasensya at kalma. Hindi ito magic, pero may siyensya sa likod nito. Kapag iniisip mo na natatapos mo ang isang gawain, nag-a-activate ang mga parte ng utak na halos pareho kapag aktual mong ginagawa ito. Ibig sabihin, parang pinapractice mo na ang sarili mo bago pa man magsimula. Kaya pagdating ng oras, mas handa at mas nakatuto ka. Isipin mo ang atleta. Bago pa man pumasok sa court, iniisip na nila kung paano sila tatakbo, paano sila titira, at paano sila mananalo. Hindi lang sila basta-basta sumasabak. May rehearsal sa isip bago pa ang totoong laban. Kung epektibo ito sa kanila, bakit hindi rin sa atin? At hindi ito kailangang tumagal ng 1 oras.
Kahit 3 o 5 minuto lang ng pag-visualize, sapat na para magbigay ng clarity. Ang mahalaga, malinaw ang imahe at damdamin na isinasama mo. Kapag naramdaman mo na parang nangyayari na, mas tumatatak ito sa isip at mas ginagabayan ka sa totoong aksyon. Ang ganda nito kasi kapag dumating na ang mga challenges sa araw, hindi ka na basta nagugulat. Para bang na-practice mo na, kaya mas handa kang mag-focus at magdesisyon. Kaya subukan mo ito bukas. Bago kapag gumalaw, maglaan ka ng ilang minuto para isipin at larawanin ang araw mo. Para kang direktor ng pelikula, ikaw ang nagdidesisyon kung anong eksena ang mahalaga. At kapag malinaw na ang script sa isip mo, mas malaki ang tsansa na yun din ang magiging resulta sa totoong buhay. Number 8, iwasan mo ang multitasking sa umaga. Maraming tao ang proud na sabihing, marunong akong mag-multitask. Pero totoo ba na nakakatulong ito, lalo na sa umaga? Sa halip, kadalasan, nagiging sanhi ito ng kalituhan, ng stress at pagkaubos ng enerhiya. Isipin mo ito, pagising mo pa lang, binuksan mo na ang cellphone habang nag-aalmusal, kasabay ng pagpaplano ng tasks at iniisip na rin ang meeting mamaya. Para kang nagmamaneho ng kotse habang nagluluto, nagbabasa ng email at nakikinig ng podcast. Imposible itong gawin ng maayos. Kahit na parang productive ka, ang utak mo ay hindi talaga nakafocus sa isa. Ang resulta, mas mabagal, mas madali kang makalimot at mas mabilis kang ma-overwhelm. Ang umaga ay parang foundation ng araw mo. Kung magulo ang simula, magulo rin ang lahat pagkatapos. Kaya ang simpleng disiplina na ito, gaya ng mag-focus sa isang bagay lang sa isang pagkakataon, ay napaka-powerful. Halimbawa, habang nag-aalmusal ka, nakatuon ka lang sa pagkain at pag-iisip kung paano mo hihigpitan ang focus mo sa araw. Kapag nag-review ka ng tasks o projects, huwag munang hawakan ang phone o email. Isang gawain lang hanggang matapos mo ang maliit na hakbang. Kahit simpleng task tulad ng pagligo, buong pansin sa simpleng gawain, hindi mo kailangan isipin ang iba pang problema sa buhay. Ang resulta, mas malinaw ang isip mo, mas mabilis ang paggawa ng tasks, mas konti ang stress dahil hindi mo hinahabol ang napakaraming bagay sabay-sabay. At hindi lang ito tungkol sa pagiging efficient, may psychological effect din ito. Kapag natapos mo ang isang gawain ng buong focus, may sense of accomplishment kaagad. Parang domino effect, matapos ang isang task ng maayos, mas madali mong sisimulan ang susunod. Ang tip, gumawa ka ng listahan at unahin ang pinakamahalaga. Isa-isahin ang tasks at maglaan ka ng tamang oras sa bawat isa. Iwasan mo ang temptation ng cellphone o notifications habang nagtatrabaho. Sa madaling salita, quality over quantity. Mas mabuting nakagawa ka ng isang bagay ng tama kaysa marami pero half-hearted. Kaya bukas, subukan mong iwasan muna ang multitasking sa umaga. Bigyan ng chance ang isip mo na magsimula ng malinaw at nakatutok. Makikita mo na mas produktibo ka at mas kontrolado mo ang araw mo. Number 9, positive self-talk o affirmations. Mas malakas pa sa sinasabi ng iba ang sinasabi natin sa sarili. Kapag pagising mo pa lang, puro reklamo o negatibong kaisipan ang nasa ulo mo. Hindi ko kaya ito. Ang hirap naman ng araw na ito. Bakit ganito na lang lagi? Parang sinasabi mo sa utak mo na mahirap ang lahat. At yun ang nangyari buong araw. Dito pumapasok ang positive self-talk o affirmations. Ito ay simpleng habit ng pagsasabi sa sarili ng mabubuting salita at positibong paniniwala. Hindi ito plastic na optimism. Ito ay intentional na paraan para i-reprogram ang isip. Kapag sinimulan mo ang araw sa mga salitang nagbibigay lakas, nag-i-inject ka ng confidence at focus sa sarili mo. Halimbawa, bago pa man bumangon, sabihin mo sa sarili mo, kaya ko itong araw, magiging malinaw ang isip ko, may kontrol ako sa gagawin ko. O habang nag-aalmusal ka, sabihin mo, magaling ako magdesisyon, maayos ko ang mga problema ng may kalmado, ang bawat hakbang ko ay may halaga. Minsan nakakatawa isipin na parang nagpe-perform ka sa sarili mo. Pero may scientific basis ito. Kapag inuulit mo ang positibong salita, naglalabas ng chemical sa utak tulad ng dopamine at serotonin na nagpapabuti ng mood at nagpapalakas ng focus. Parang nagcha-charge ng battery ng utak mo para handa sa buong araw. Isipin mo ang dalawang tao. Pagising pa lang, puro reklamo at worry ang iniisip. Sa opisina, stress agad, decisions unclear at madali pang mainis sa maliit na bagay.
Tapos kumpara sa isang tao na pagising, 2 to 3 affirmations lang sa sarili. Sa buong araw, mas kalmado, mas nakatutok, at mas handa sa challenges. Hindi rin kailangang mahaba o komplikado ang affirmations. Kahit 1 o 2 linya lang, basta consistent sa bawat umaga, makikita mo ang epekto sa mood, confidence, at productivity. Ang tip para mas epektibong practice, sabihin mo ng malakas o i-whisper sa sarili habang tumitingin sa salamin. Gumawa ka ng listahan ng mga phrases na personally meaningful sa'yo. Ulitin ito araw-araw, kahit minsan lang, 2 to 3 minutes sa umaga. Ang resulta, hindi lang mas positibo ang simula ng araw, mas nagiging malinaw din ang isip, mas nakatutok ka sa mahalagang tasks, mas resilient sa challenges, at mas handa sa lahat ng darating. Kaya simulan mo bukas, sa halip na hayaan ang utak mo na punuin ng worry at negatibong salita, turuan mo itong magsalita ng tama, positibo, malinaw at empowering. Dahil sa huli, kung paano mo kausapin ang sarili mo sa umaga, yun din ang magiging tono ng buong araw mo. Number 10. Pag-iwas sa mabilis na desisyon sa umaga. Sa umaga, bago pa man ganap na gumising ang utak mo, napakadaling magdesisyon ng pabigla-bigla. Kahit simpleng bagay lang, anong ipapainom sa sarili, anong susunod na gagawin o sasabayin ba ang trabaho at personal tasks. Ang mabilis na pagpili ay parang pagtapo ng dice. Minsan tama, minsan mali. Pero madalas, nagre-resulta sa stress o pagkalito. Ang utak mo pagkagising ay parang bagong gising na makina. Hindi pa handa sa biglaang pressure. Kapag agad-agad kang nagdesisyon, hindi mo pa nabibigyan ng chance ang isip mo na mag-process ng malinaw. Ang resulta, nagkakagulo. Nagkakaroon ng panic mode o di kaya bumagsak ang focus mo. Halimbawa, may email kang natanggap pagkagising mo at agad mo itong sinagot ng hindi iniisip tapos nagkamali ka ng impormasyon. O habang nag-aalmusal, nagdesisyon ka agad kung anong gagawin sa buong araw nang walang malinaw na plano. Sa huli, lahat ng ginawa mo ay half-baked at hindi produktibo. Sa halip, magandang habit ang maglaan ng ilang minuto bago gumawa ng malalaking desisyon. Bigyan mo muna ang utak mo ng chance na mag-recharge at mag-clarify ng priorities. Kahit 5 o 10 minuto ng paghinga, journaling o simpleng pagpaplano ng araw ay sapat na para magbigay ng mental space bago mag-decide. Isipin mo ito, may 2 tao na parehong may problema o choice sa umaga. Ang unang tao, mabilis magdesisyon, hindi iniisip ng mabuti at pagkatapos ay nagreklamo sa outcome. Ang pangalawang tao, naglaan ng ilang minuto para huminga, para mag-isip at tingnan ng options. Mas malinaw ang desisyon, mas konti ang stress at mas maganda ang resulta. Hindi lang ito tungkol sa efficiency, kundi sa kalidad ng desisyon mo. Ang tamang timing sa paggawa ng desisyon ay nagbibigay linaw at kontrol. Parang sa pagluluto, kung ihahalo mo agad ang lahat ng sangkap bago ihanda ang oven, hindi mo makukuha ang tamang lasa. Pero kung maghihintay ka ng tamang timing, perfect ang outcome. Tip para sa practice, bago ka gumawa ng kahit anong desisyon sa umaga, huminga ka muna ng malalim, 3 hanggang 5 beses. Tanungin mo ang sarili mo, kailangan ko ba itong desisyon ngayon? O pwede bang maghintay ng konti para mas malinaw? Gumamit ka ng journal o listahan para makita ang options at consequences bago ka pumili. Kapag naging habit na ito, makikita mo na hindi ka agad nadadala ng stress at distractions. Mas malinaw ang isip mo, mas nakatutok ka sa tunay na priorities, at mas handa kang harapin ang mga hindi inaasahang challenges ng araw. Kaya bukas, bago ka magmadali sa desisyon, tandaan, maglaan ka ng ilang minuto para linawin ang isip mo. Mas malinaw ang simula, mas malinaw ang buong araw mo. Kung titingnan mo sa kabuuan, ang bawat habit na tinalakay natin, mula sa simpleng pagising na maaga, pag-iwas sa cellphone, gratitude practice, meditation, hanggang sa positive self-talk at maingat na pagdidesisyon, ay parang isang serye ng maliit na hakbang na nagtatayo ng isang matibay at malinaw na isip. Hindi mo kailangan gawin lahat ng sabay-sabay o perpekto. Ang mahalaga ay magsimula ka. Kahit isang habit sa umaga, kapag ginawa mo ng consistent, unti-unti nitong binabago ang paraan ng pag-iisip mo, ang enerhiya mo, at ang resulta ng buong araw mo. Ang utak mo, tulad ng kalamnan, ay kailangang sanayin. Hindi instant ang focus, pero sa bawat araw na sinusubukan mo itong linisin at i-set up ng tama, mas tumatalas ito, mas kalmado,
at mas kontrolado ang iyong aksyon. Isipin mo ito, ang umaga ay parang pagbuo ng pundasyon ng isang bahay. Kung malakas at maayos ang pundasyon, mas tatagal ang buong estruktura. Kung magulo at pabigla-bigla ang simula, kahit gaano kagaling ang mga materyales mo sa araw, mahihirapan itong tumagal at maging matatag. Ganito rin ang isip mo. Ang simula ng araw ang nagtatakda ng tono, ng focus at kalidad ng desisyon mo. Ang magandang balita, hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo overnight. Simulan mo sa simpleng hakbang. Gumising ka ng konti ng mas maaga kaysa sa nakasanayan mo. Itakda mo ang 3 pinakamahalagang gawain mo sa araw. Iwasan mo ang distractions at bigyang priority ang isang gawain sa isang pagkakataon. Kausapin mo ang sarili mo ng positibo at huwag magmadali sa desisyon. Kapag nasanay ka rito, mapapansin mo na unti-unti rin nagbabago ang buong araw mo. Mas malinaw ang isip, mas produktibo ang aksyon, mas kalmado ang pakiramdam, at mas nakatuto ka sa mga bagay na tunay na mahalaga. Sa huli, ang sining ng focus ay hindi lang tungkol sa pagiging productive. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa isip mo, pagpili kung anong ipapasok sa ulo mo, at kung paano mo hahayaan ang araw na magsilbing kaibigan sa halip na maging kalaban. Kapag nagawa mo ito, mas mabuti ang bawat hakbang, mas malinaw ang bawat desisyon, at mas makabuluhan ang bawat sandali ng buhay mo. Kaya simulan mo na. Huwag mong hintayin ang perfect na oras o perfect na mood. Ang simpleng pagbabago sa umaga, kapag ginawa mo consistently, ay may epekto sa buong araw mo. At sa huli, ang focus na iyong binuo sa umaga ay magiging sandata mo para harapin ang bawat hamon ng buhay ng malinaw, matatag at may direksyon.